mga pare ko, mga mare ko. Pasensya na po pala kayo, hindi tayo nakapag-upload kahapon. Kasi nga po, sumama ang aking pakiramdam, kaya mas pinili ko na lang po na muna na magpahinga. So guys, i-update ko muna kayo dito sa bagong in-upload na John Rex TV. Ito, mahigit 6,000 na Chinese fishing boat nila o mangingisda nila or papupuntahin na sa West Philippine Sea para maglayag na ron at mangisda sila ng parang kanila na hindi naman tayo sa kanila. Pero huwag kayong mag-alala, handa ang Pilipinas na ipaglaban ang dapat sa atin. Haharangin sila. Siguro huwag natin patagalin to, no? Simulan natin agad para sabay-sabay natin mapanood. Let's go! Sabi ko, this is Scarborough Shoal na sa Pilipinas po ito. Sabi kong ganon. Sabi nung inchik, no. This is Chinese territory. Mistulang fiesta ang seremonya para sa muling paglalayag ng mga fishing boat na ito mula sa Hainan, China patungo sa South China Sea. Tapos na kasi ang ipinatupad na fishing ban ng China sa South China Sea, kasama na rito ang West Philippine Sea. Mula pa lamang sa probinsya ng Hainan ay mahigit 16,000 fishing boat na raw ang naglayag patungo sa South China Sea. Ngayon lang sila makakapangisda roon matapos ang ipinatupad na fishing ban mula noong Mayo at nagtapos ngayong Agosto. Base sa drawing ng China kasama sa fishing ban ang mga karagatang pasok sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Pero ayon sa ating Department of Foreign Affairs, hindi raw nito kinikilala ang ipinapatupad na fishing ban ng China. This has been the subject of our diplomatic protests, and we will continue to register our formal opposition to it. It is an illegal exercise of a state authority insofar as they cover the Philippine maritime zones. Ngayong malaya na sila makakapangisda ay pinangangambahan ang posibleng pagpasok ng Chinese fishing fleet ng China sa teritoryo ng Pilipinas. Pero ang pulisiya daw ng gobyerno ng Pilipinas ngayon, sakaling pumasok ang mga fishing boat ng China sa teritoryo ng Pilipinas, ay huhulihin ng mga ito. The Philippines is ready to take law enforcement measures on legal fishing activities in its waters. Pero imbis na China ang umiwas na mangisda sa ating teritoryo, ay baliktad ang nangyayari dahil ang mga mangingisdang Pilipino ang umiiwas na mangisda sa ating teritoryo dahil may mga lugar daw kasi na binabantayan ng Chinese Coast Guard kaya hindi sila makadiretso. Inis na nagbabantay doon sa bukana ng Scarborough, hindi na po kami makakapasok. Pinagbabawalan po nila kami. Kasi wala din pong Navy, walang Coast Guard, na Philippine Coast Guard, walang Philippine Navy. Kung hindi po, Chinese na lang po yung nakikita namin noon. Sa sarili po naming bansa, hindi po kami malaya na mangisda po sa sarili naming isla na pinagkukunan po namin ng pangkabuhayan na mabuhay po sana ang pamilya namin. Ang bangka po namin nasa payaw. Pag gusto namin mangisda, parang sarili naming bansa, parang ninanakaw namin yung hinuhuli namin. Kasi nga may mga Chinese na nagbabantay. Sabihin nila sa'yo, you go back Philippines, go Philippines. O paalisin ka nila. Tapos pag tinanong ko naman sila, this is Philippine territory. This is Panatag Shoal. Sabi kong ganon. Sabi ko, this is Scarborough Shoal na sa Pilipinas po ito. Sabi kong ganon. Sabi nung inchik, no. This is Chinese territory. Sabi nila, you go back Philippine. Dito nabubuhay mga isda. Nandiyan nakasalalay ang kabuhayan. Buhay ng mga mangingisda ang nakasalalay dyan sa sariling atin. Tapos tayo yung natataboy, tayo yung anong gusto nilang mangyari sa atin. Hindi na lang tuwiran na sinabing mamatay na lang kayo ng gutom, mamatay kayo ng dilat.
Taong-taong nagpapatupad ang China ng fishing moratorium sa South China Sea at higit na apektado dito ang Vietnam dahil sinasakop din ito ang buong fishing ground ng Vietnam gaya ng Gulf of Tonkin at Paracel Island. So bakit nga ba nagpapatupad ang China ng fishing ban taon-taon? Ayon sa China State Council, ito ay bahagi ng Marine Fisheries Development para mapangalagaan ang maritime and aquatic resources upang makapahinga ang inang kalikasan. Hindi lang dahil sa langis ang pinagtatalunang teritoryo, kundi mayaman din ito sa marine resources. Malaking bagay ito sa China dahil ang China ay isa sa pinakamalaking consumer ng isda. Kumbaga, isa sa 3 kilo ng isda sa buong mundo. China ang largest consumer, largest producer at exporter din ng isda. Ang China rin ang may pinakamalaking fishing fleet sa buong mundo na tinatayang mahigit kalahating milyong mga bangka. At dahil sa nagkaroon tayo ng So yun guys, no, napakaiksi lang na itong reaction video natin, no? In-update ko lang naman kayo, no? So yun guys, may tanong lang naman ako sa inyo, no? Sa mga nakakaalam na nga, pakicomment po sa video natin. Bakit po sila ang nagpapatupad ng fishing ban sa lahat ng isla ng kanya-kanyang isla ng mga bansa? Tanong ko lang, pakisagot naman, no? Kasi ako, ang para sa akin lang, bakit silang may kapangyarihan mag-ban sa mga mangingisda o sa lahat ng isla na gusto nilang i-ban? Pag gusto nila gatong pecha at pwede mangisda, ganong pecha ulit. Di ko alam di ko maintindihan bakit sila nasusunod. Parang sila rin gumagawa ng international law. Diba sinabi ko nga sa inyo dati nun, na hindi sila naniniwala sa international law kasi may sarili silang pinaniniwalaang batas. Kaya lang mahirap sa mga Chinese. Kaya kung makikipagkaibigan dati ang Chinese nun, ako noon pa hindi ako sangayon. Yun nga, tama hinala ko ganito nga, traidor o walang kwenta talaga ang pag-iisip niya ito mga Chinoy na to, mga Chinese na to. Hindi ko alam kung ano yung mga tumatakbo pa nito sa isip nito. Pero pasensyahan sila dahil nakahanda ang Pilipinas para harangin at hulihin ang pwedeng pumasok sa ating linya ng o sakop pa ng ating bansa. No? So yun guys, maraming salamat sa inyo. No? Patuloy kayong sumuporta sa ating channel. Pindutin nyo lang po palagi at pag nanonood kayo, pindutin nyo palagi po ang like. Malaking bagay po sa akin yan. And kung gusto nyo po i-share, mas maganda rin po. At huwag nyo po kakalimutan mag-subscribe. At kung bago ka pa lang dito, at magustuhan mo to, pakisubscribe na rin and like. So yun guys, maraming salamat. Maraming salamat. Wala akong gustong ibang sabihin sa inyo. Yun lang pala yung gusto kasi patuloy na tumataas ang subscriber natin hanggang ngayon. At hindi ako masyado nag-upload ngayong kahapon. Ako nakapag-upload. Pasensya na po talaga. So guys, yun. Maraming salamat ulit. No? And good luck. God bless. Peace out.